Welcome to Sola Scriptura Christian Church, a church located at the heart of Manila, the Philippine capital, that is firmly holding to the Reformed faith, adhering only to what the Scriptures teach, to train and equip members for the fulfillment of the Great Commission. At ibasa si Sister Bridget dito mula sa verse 12 hanggang 17. Sa Roma 8, verse 12 to 17. Tunakunan niyo na po sa may sabay ko tayo. Sa 12, mga kapatid, wala tayong pagkakagutang sundin ang mga hilig na kamay upang mamuhay ayon sa natawang kamalan. Sapagkat mamamatay kayo kung may kayo ayon sa natawang kamalan. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang magawa at natawang kamalan, bubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan sa kagutan ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat ang Espiritu ng pagkainin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa kapwa. Sa huli, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagtutupo upang kayo yung mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y natawag sa Kanya ng Ama ang Diyos. 16. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. 17. At kaya mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ng Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwanan. Maraming salamat po. Ang verse 12 hanggang 17 po, magpapatuloy pa rin ni Pablo sa kanyang mga pagtalakay dito sa mga naunang talata. At makikita natin dito yung blessing o yung biyaya ng pakikipag-isa kay Kristo. Alam naman natin na ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay na-justified, nakawalang sala. Hindi dito sa chapter 8, sinasabi mismo ni Pablo na wala nang kahatulang parusa sa sino man nakipag-isa kay Jesus Christ. So napakaganda po ng biyaya, ng provision ng Panginoon, ng grasya ng Panginoon sa mga tao na nakipag-isa kay Kristo. Dahil sila ay na-justified, nakawalang sala siya, kaya ibig sabihin na ay na-acquit sa kasalanan, no? At hindi na sila hahatulan. Yung lahat ng kasalanan natin ay hindi na yon tinuro ng Panginoon, hindi na ito kumbaga natabunan ito ng imputation ng righteousness in Jesus Christ sa atin tayo makipag-isa sa Kanya. Kaya naman sabi ni Pablo, patunay na kayo ay wala ng condemnation dahil kayo ay nakipag-isa na kay Christ. Dapat kayo ay mamuhay na ayon sa Espiritu at hindi na ayon sa hilig ng laman. So yung hilig ng laman ang tinutukoy dito po ni Pablo, ito yung corrupted na flesh pa rin natin na nasa atin pa rin. Gaya ng binabanggit po niya dito sa chapter 7, no? Na flesh of death na tinutukoy ni Pablo. Na ito talaga ay mamamatay. May iwanan natin ito. Sabi nga ni Pablo sa Corinthians, sulat niya, maliban na yung seed ay bumagsak sa lupa, hindi ito makakaroon talaga ng bagong glorified body. Kaya sa Christian, talagang dadaan tayo sa struggle na yun habang tayo nabubuhay. Makikipaglaban tayo sa sin. Mayroon kasi tayong flesh of death na nasa atin pa, sabi ni Pablo. Pero ganun pa man, bilang mga spiritual na, nilinaw ni Pablo na ang isang spiritual na tao ay hindi na namumuhay sa hilig ng laman. Kundi namumuhay na ito sa patnubay ng Espiritu. Banal na Espiritu mismo. At sabi dito po sa sa verse 11, simulan po dito sa 10. Ngunit dahil naninirahan na sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay
Pagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Yung sabi dito ni Pablo na mamatay man ang inyong katawan, ito yung corrupted body po natin na subject to death talaga. Magdi-deteriorate, mamamatay, at ito talaga yung dahil sumpa ng kasalanan sa atin. And then sa verse 11, sabi niya, mamamatay yung ating mga physical na katawan, subalit yung ating espiritu siyempre buhay yun. Dahil ito po ay wala na condemnation. Hindi na ito under sa puot ng Panginoon. Wala nang kahatunang parusa. Ang isang niligtas ay pinagbuhusan ng pag-ibig ng Panginoon at hindi na marurusahan sa impyerno. Bagaman tayo mayroon pa rin mga pagdisiplina o pagpaparusa pa rin ng Panginoon, pero yun ay dito na lamang sa lupang ito. Bilang mga anak, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Minsan ay tinitingnan natin itong parusa, pero ito ay pagtutuwid ng Panginoon. Dahil tinuturoan tayo na unti-unti na iwanan natin yung flesh bilang mga mananampalataya. Pag tinignan po natin yung buhay ni Jacob at saka ni Esau, makita natin yung pagmamahal ng Diyos kay Jacob, paano niya pinakita, ay palagi niya dinidisiplina si Jacob. At si Esau naman, pinabayaan lang niya, hinayaan lang si Esau na umunlad ng buhay niya, pinagpala. Pero ang sabi ng Panginoon doon, Jacob I love, but I hate Esau. Ganun ng Panginoon pinakita yung kanyang pagkamuhi kay Esau. Hinayaan lang niya. Sa atin kasi kaisipan ng pagkamuhi, yung galit ka talaga sa isang tao, na mayroon ka talagang bad intention sa kanya, na gusto mo siya patayin. Mayroon mga ganung pagkataon. Pero dito pinakita ng Panginoon yung kung paano yung pagkakaiba ng love at ng hatred. Pagkamuhi niya kay Esau at yung pag-ibig niya kay Jacob. Yung pag-ibig na yon ay pinakita niya sa pamamagitan ng pagtutuwid hanggang sa dahil nais niya na si Jacob ay maging katulad ng karakter ng Diyos, yung kanyang kabanalan, yung kanyang buhay na matuwid, lumakad sa kalooban ng Diyos. At si Esau, hinayaan lang niya yung kanyang buhay na ganon. Umunlad siya, kanyang buhay, dumami ang ari-ari ng Esau. Doon ay pinakita ng Diyos sa kanyang pagkabuhay. At maraming mga tao na umuulan din sila sa kanilang gawa. Masama man o mabuti kanilang ginagawa, hinahayaan sila ng Diyos. At ang katunayan ng pagpapakita ng puot ng Diyos sa mga taong makasalanan ay makikita natin sa chapter 1 ng Romans, no? Na hindi ito yung pag sinabi na puot, babagsakan ka agad ng parusa. Ang totoo, ang puot ng Diyos doon ay hinayaan ng Diyos na mamuhay sila sa kasalanan. Hinayaan ng Diyos na yung mga tao na namumuhay sa kasalanan ay lalong lumala yung kanilang kasalanan. Lalong mag-desire sila ng pasama ng pasama. At yung mga ganon ay bahagi ito ng puot ng Diyos kanila. Kapag ang isang tao ay hinayaan ng Diyos na mamuhay siya sa ganung buhay niya at hindi siya nagkaroon ng anumang conviction doon sa kasalanan ginagawa niya, hindi siya nagkaroon ng anumang desire para magsisi sa kanyang kasalanan, hinahayaan siya ng Diyos na mamuhay doon sa kasalanan niya. Ibig sabihin ay pinararanas ng Diyos yung kanyang puot, kaya sumpa. Katulad na lang ni Paraon, pinatigas ng Diyos yung kanyang puso. Judgment ng Panginoon sa kanya. So, tayo, mga mananampalataya ay hindi na tayo katulad ng Diyos. Wala na tayo sa ilalim ng condemnation niya dahil yun sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig sa atin, tayo na walang sala. Kaya ngayon tayo ay under na sa biyaya ng Panginoon. Tayo ay namumuhay na, kinakailangan makita na tayo ay mga namumuhay na sa Espiritu.
Sabi niyo sa verse 11 ng chapter 8, kung naninirahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siyang muling bumuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. So yun po yung pagdating ng bilang mga Kristiyano, pinananahanan ng Diyos. Mamatay man yung ating mga pisikal na katawan, ito ay may pag-asa, nabubuhay muli ng Panginoon para ito ay palitan ng panibagong katawan, yung glorified body. Samantalang ito yung kaibahan din ng mga unbeliever na sila ay namatay. Sila ay sa araw ng paghukom, yung mga unbeliever na namatay, bubuhay sila ng Panginoon, sila ay lalagyan din ng panibagong katawan. Pero itong katawan na ito nila ay subject ito sa eternal punishment. At tayo naman mananampalataya, glorified body. Kung paano ang Panginoon si Kristo nung siya'y muling mabuhay, nagkaroon siya ng glorified body, meron din yung ating magiging katawan. Hindi natatanda, no? Wala nang sinasabi nila na pangit, gwapo, maganda. Mayroong mga kapansanan, wala mga imperfection, physical, perfecto na malakas talaga ang katawan. At yun ay mangyayari pagdating ng Panginoon sa muling pagkabuhay. And then, sabi sa verse 12, mga kapatid, wala na tayong pananagutang sundin o mga hilig ng laman upang mabuhay ayon sa katawang mahalaman. Ibig sabihin, dahil tayo po ay hindi na under doon sa kapangyarihan ng hilig ng laman, ay wala na tayong burden. Kasi nung tayo ay namubuhay pa sa hilig ng laman, si Pablo po, nakikita niya, generally speaking, sinasabi niya dito, kasama yung kanyang sarili, na nandoon talaga yung tawag ng laman. Ito yung burden ng isang makasalanan. No? Na kahit na sa ating mga Kristiyano, mayroon pa rin mga tendency na gano'n. Pero sabi ni Pablo, wala na tayong pananagutan doon sa mga hilig ng laman na yun. Sapagkat, namumuhay na tayo sa Espiritu. Tayo ay na-regenerate na. Hindi na tayo under ng condemnation ng Diyos. Sabi sa verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Okay. At ibig sabihin po ni Pablo, kung tayo, ang isang tao ay nananatili pa rin doon sa buhay na yon, siya ay nagpapailalim pa rin sa kapangyarihan ng flesh, ay hindi ligtas ang tao yun. Pinapaliwanag lang ni Pablo dito na hindi ligtas yung tao yun at tiyak na siya ay ahantog sa kamatayan ng kanyang buhay. Ngunit, kung pinapatay na ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, magbubuhay kayo. So, yung tinatawag na mortification of the flesh. Sabi ni John Owen, be killing sin or the sin be killing you. Kailangan patayin mo yung kasalanan or ang kasalanan ang papatay sa iyo. Sabi ni John Owen. Araw-araw, kailangan ay i-mortify natin yung flesh. Araw-araw, ang isang tunay na Kristiyano ay unti-unti niyang sinisikap na patayin yung kanyang sarili. Hindi ibig sabihin nito po na namatay na talaga totally tayo dun sa past natin na pagkatao. Nawala na talaga yung dating pagkatao natin. Babalik at babalik yon kasi nandito pa nga yung flesh of death sa atin. Kasama natin ito na kapag hindi natin ito napagtagumpayan, masasabi na hindi talaga tayo tunay na Kristiyano. Pero, ang isang mananampalataya, bagaman nandyan yung kanyang struggle, yung kanyang lifetime na pagdigma doon sa flesh, siya eventually magtatagumpay. Kasi ang isang Kristiyano yung pagtagumpay. Paano si Kristo ay sabi niya na pagtagumpay niya ng isang libutang ito. Ganon din tayo mga mananampalataya, maging mapagtagumpay tayo. At kung sinusunod natin ang Espiritu, tayo nga ay mabubuhay. Sabihin dito'y patunay na tayo nga ay mayroong buhay na walang hanggan. Sapagkat ito'y patunay na nasa atin ang Espiritu.
ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Of course, so kung ang guidance natin, ang nag-inspire sa atin, ang nag-motivate sa atin, yung banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, tayo na yung mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin inyong tinanggap upang kayo mabuhay sa takot. Sa halip ang inyong tinanggap ay Espiritu ng pagkukup upang kayo gawin mga anak ng Diyos. Makikita natin na yung pamumuhay na mayroong pagkatakot. Kasi under pa ng condemnation. Kapag ang isang tao ay namumuhay pa sa kasalanan, namumuhay pa sa flesh, of course, under pa siya ng condemnation ng Diyos at alipin pa siya ng kasalanan. Makikita natin yung relationship ng isang alipin at ng isang Panginoon, no? Na mayroon talagang takot ang alipin sa kanyang vibration, doon sa kanyang amo, sa kanyang Panginoon. Pero hindi na po tayo alipin ng kasalanan, sabi ni Pablo. Kasi tayo po ay, sabi dito, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang tayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang ating pong tinanggap ay yung Espiritu ng pagkukup, yung adoption, tawagin natin. Makikita po natin na sa una, mayroong justification. Tayo pinawalang sala, and then after that, tayo ay, yun yung legal na pagpapahayag ng Panginoon ng Biblia na ang isang tao na niligtas, siya ay pinawalang sala talaga ng Panginoon. Isang tao niligtas ay pinawalang sala ng Panginoon. At sa pamamagitan ng ng justification, tayo po ay nagkaroon ng peace with God, ng kapayapang kaugnayan sa Diyos. Ngayon, after na tayo po ay ma-justify, ito naman yung legal na relationship natin sa Panginoon, intimate relationship natin sa Kanya, na tayo po ay Kanyang kinukop, at ang adoption ay legal na kalagayan natin bilang anak ng Diyos. Inampon, pagkukup, pag-ampon, at hindi ito pwedeng mapawalang sala, mapawalang bisa pag-ampon sa atin. No? Sapagkat ito po ay ang Diyos mismo ang may gawa. At meron talagang legal na action ng Panginoon ang ginawa dito. Sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, tayo ay inaring ganap ng Diyos. Tayo ay, sabi nun sa John chapter 1 verse 12 to 13, no? Na tayo ay tinuring niyang anak. Tayo sumampalataya sa Kanya, tayo naging mga anak ng Diyos. Pero yung pagiging anak natin ng Diyos, hindi ito gawa ng tao, kundi ito ay gawa mismo ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo ay, ano yung pribilehyo na makikita natin dito, yung karapatan. No? Kaya tayo ito katawag sa Kanyang Ama. Abba Father sa Greek. Pero hindi po ito nangahulugan na spoiled brat na anak. Na ano ba nangingin mo sa ama mo, sa magulang mo ay kinakailangan ibigay sa iyo. Parang yung ni-review namin dati na video na may karapatan ka at anong hingin mo sa Diyos ay kailangan ibigay sa iyo. Mag-demand ka sa Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, by grace, yung grace ng Diyos na yun yung totally gumawa sa buhay natin, ito dapat yung magtuturo sa atin to live humbly sa harapan ng Diyos. Na sa biyaya lamang ng Diyos tayo ay naging karapat-dapat sa Kanya. Sapagkat kung hindi tayo sa biyaya ni Kristo, tayo ay wala magagawa. Tayo ay aba, tayo ay basura, tayo ay papunta sa kapalpasan ng hanggan. Kaya bilang anak ng Diyos, dapat ito ay maging maging gesture ng pagsamba natin sa Panginoon at adoration natin sa Kanya, pagpapasalamat natin sa Kanya yung pagiging anak natin.
And then sa 16, ang Espiritu ang nagpapatutuo kasama ang ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Of course, yung Holy Spirit ay magkaugnay at saka ang ating Espiritu mismo na binago ng Panginoon. Sabi noon sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27 na bibigyan ng Diyos ng bagong puso, nilikhain ng bagong espiritu ang isang tao kanyang niligtas. Actually, tinutukoy niya din yung Israel. Pero yung principle nun ay para sa atin din na pinapatunayan na ang isang tao ay kayang baguhin ng Panginoon ng kanyang puso. Pag tinignan natin yung context doon sa mga sumunod na talata, magagawa lang ng tao na mag-response sa Panginoon positively kapag siya ay ni-regenerate ng Panginoon. Ginawa siyang bago. At yung puso natin ay ganun ang ginawa ng Panginoon. Kaya naman, bilang mga binago ng Panginoon, nasa atin yung kanyang banal na espiritu. Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, at yung ating banal na espiritu na binago, ito yung magti-testify na nasa atin nga yung banal na espiritu at tayo nga yung mga anak ng Diyos. Yung bunga ng banal na espiritu ay nakikita sa atin. Anak ng Diyos siya. Kasi mahirap na pinananahanan ka ng banal na espiritu, pero iba yung buhay ng isang tao doon sa banal na espiritu mismo. Tandaan natin na banal ang Diyos ang banal na espiritu na nasa atin. Kaya hindi siya theologically sound na sabihin iniligtas ng Diyos yung isang tao ni Jesus. Tinubos siya ni Jesus. Pero dapat nag-work din yung Holy Spirit sa kanya. Kasi yung salvation po ay gawa yan ng Trinity, ng Father, ng Son, ng Holy Spirit. Kung paano ang Ama ay nagplano ng kaligtasan mo at si Jesus Cristo ang nagsagawa sa pamamagitan ng kanyang pagtubos, dapat makikita rin na mismo ang banal na Espiritu ang magbibigay ng spiritual na kaloob sa atin. At the same time, siya rin yung magbabago, magre-renew, magsasanctify sa atin. Kaya yung Espiritu talaga po, so, makikita na ang isang tao ay talagang ligtas siya kung unti-unti nakikita sa buhay niya, nag-manifest yung ebidensya, katibayan na mayroon siyang Holy Spirit. At ang katibayan noon ay yung kanyang fruit na Spirit na makikita sa Galatians chapter 5. No? Banggitin po natin, tingnan natin dito sa Galatians chapter 5. 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan. Kaya nahunan ang pagtitigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Ibig sabihin ay hindi natin perfect lahat ito. Pero somehow, at least, kahit paano, as a Christian, as a professing Christian, ay nag-grow tayo sa mga bagay na ito. Sa bunga ng banal na Espiritu. Wala namang stagnant na Christian. Hindi lumalago. Meron, mabagal siyang mag-grow dahil sa nasa flesh pa tayo. Meron tayong struggle. Mayroong iba't ibang level tayo bilang mga Christian. Baka kami as pastor ay dito kami mature sa pag-aaral ng salita ng Diyos kaysa sa inyo. Pero yung iba sa inyo mas mature when it comes to controlling their emotion or yung wisdom sa pag-handle ng negosyo o ano pa man sa pag-aaral. Diba? So may kanya-kanyang level ng maturity ang isang Kristiyano. Pero ganun pa man, dapat hindi siya stagnant. At unti-unti nakikita day by day o sa
usad ng panahon na mayroong pagbabago sa buhay natin. Mayroong naiiba sa atin. Nag-grow, nadadagdagan yung bunga ng banal na Espiritu sa atin. Sabi nga dito sa 1 Peter, pero po sinasabi rin sa 1 Peter. Sabi rin sa 1 Peter chapter 1, mula dito sa verse 5, ito yung mga 7 supplement. Ito yung mga, hindi actually dinadagdagan yung kumbaga yung faith natin sa atin ito. Kundi dapat nag-grow siya, lumalang, nagmamature tayo. At dapat araw-araw nakikita daw yung, sabi dito sa verse 5, dahil dito sa 2 Peter pala po ito, chapter 1, verse 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaan ang inyong pagkakilala sa Panginoon sa Kristo, ay hindi mawawala ng kapuluhan at kapakinabangan. Sabi sa verse 10, kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili. Ang mga bagay na ito ay isa sa katiyakan magpapatunay na tayo nga talaga po ay pinili ng Diyos. Okay. So, and then sa verse 17, balik po tayo dito sa text. At tiyamang mga anak tayo, tiyamang mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ng Kristo. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Di ba po, napaka-refreshing, napaka-encouraging, napaka-comforting na malaman natin na mula sa burang ng kasalanan, mula sa kadiliman, tayo ay hinango ng Diyos patungo sa kaliwanagan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo. At hindi lamang yun, tayo ay kanyang inampon. Tayo kanyang inampon bilang anak. At ang kagandahan nito, bilang mga anak, yung ating Ama ay great provider. At kaya niyang ibigay ang lahat sa atin. Ito ay nagpapakita rin ng close relationship natin sa Panginoon, sa Diyos. Kaya masasabi natin na personal talaga ang Diyos. Our Father, parang ito ay tumutukoy po doon sa tayo ng mga mananampalataya ay mga malilit na bata na nakadepende lamang na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos na Ama natin. Kaya ang isang Kristiyano dapat ang attitude niya ay meron siyang attitude of dependence sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mag-rely sa kanyang sarili lamang na lakas. Kasi hindi na siya yon, kundi si Kristo na. Kasi pag siya ay nag-rely sa sarili niyang lakas, ay pinapamukha niya sa Panginoon na kulang yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Na hindi niya kayang, yun, nakulang yung biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Kaya sabi dito, Abba Father, tayo ay makakatawag sa Kanya kahit ano yung hilingin natin. Of course, ang isang Kristiyano ay, dahil siya ay guided ng Banal na Espiritu, humihiling siya ayon sa udyok ng Banal na Espiritu. Ang prayer natin, laging nag-conform ito sa will ng Panginoon. Kaya hindi pwede na mag-pray ka sa Panginoon o patamahin ka sa Lord. Lord, patamahin mo po ako sa Lord. Yun ba yung kalooban ng Diyos? So, kailangan nagko-conform yung ating will at saka ang will ng Panginoon. At bilang Kristiyano, magko-conform talaga yon. At sa prayer natin, sa pananalangin, paglapit sa Ama, ay nakikita natin, nalalaman natin ang tunay na kalooban ng Diyos. Our prayer
hindi ito nagbabago ng kalooban ng Diyos. Kasi no one can thwart His plan. Hindi pwedeng hadlangan at walang sino makakahadlang sa plano ng Diyos. Ang plano niya ay plano niya para sa atin. At alam naman natin na mabuti lagi ang plano ng Diyos para sa atin. Yun nga lang, ano ang nagagawa ng Diyos sa panalangin natin? Nakikita natin lagi lalo yung kalooban ng Diyos. Lalo tayo napapalapit sa Panginoon. Lalo natin nakikilala yung character ng Panginoon. Ganito pala, Lord, ang will mo sa atin. Sa prayer natin, sa pananalangin natin, sa everyday devotion natin ng Kanyang Lord. So, nagkakaroon tayo ng mas malapit na kaugnayan sa Panginoon. At lalong mitibay yung ating nag-build up lalo, yung ating fellowship, yung ating relationship as Father and children of God. Naging close yung relationship natin. Kasi naputol kasi ito nung magkasala ang tao. Nung binalik ito ng Panginoon. Ng Panginoong Jesucristo. So ngayon, bilang mga anak, tayo ay makakatawag ng Abba Father sa Ama, sa Diyos Ama. At ito ay magpapakita ng ating total dependence sa Diyos sa lahat ng ating plano sa buhay. At yamang mga anak tayo, mga tagapagmana ng Diyos. At hindi lamang po yun, tayo ay tiyak na mayroon ng mamanahin. Kung paano mayroong kalwalhatian, naghihintay sa atin sa 1 Peter yun, I think sa chapter 5. Yung kalwalhati ang naghihintay sa atin sa langit. Yun yung isang napakaganda na pamana ng Panginoon sa atin. Sabi nung interview si John MacArthur, ano po ang nagbibigay sa iyo ng excitement sa langit? Sabi ni John MacArthur, hindi niya yung lantay na ginto, kung ano pa man material na bagay. Ang gustong-gusto ko, kaya gusto ko talaga sa place sa langit, dahil wala nang presence ng sin doon. Wala nang sin doon. Kasi dito, hindi ba po tayo napapagod makipaglaban sa kasalanan? Ang isang Kristiyano nakapagod makipaglaban sa kasalanan. Araw-araw, no? Na kapag hindi ka equip, hindi ka grounded talaga ng salita ng Diyos, mapapagod ka, babagsak ka yung pananampalataya. Dahil sa dami ng tukso, sa iyong community na ginagalawan, sa work man yan, sa school, ang daming tukso. Kung ikaw ay isang maturing Christian at hindi mo na-attend yung mga temptation sa paligid mo, mapapagod ka talaga. Very stressful sa atin. Pero, kaya nga ang pinananabikan ng isang Kristiyano ay yung kalwalhatian sa langit. At ito ay mamanahin natin. Ito ay pinangako ng Diyos sa atin. Kasama natin si Kristo na magre-reign sa langit. And at the same time, at hindi lamang po yun, kundi sabi dito, sapagkat kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo ay makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo excuse sa suffering. Of course, mayroong temptation dahil pa rin sa mga kahinaan natin. Si Kristo ay pinagdaanan niya lahat. Maliban sa siya'y nagkasala. Hindi po siya nagkasala. Perfecto si Jesus. Pero lahat pinagdaanan niya. Pagsubok, persecution, pinagdaanan ni Jesus. Pero napagtagumpayan niya lahat ng iyon. At as a Christian, kanyang anak, ay natural na mararanasan natin yun. Natural na nararanasan ng isang Kristiyano ang mga kahirapan o yung trials, yung temptation, pagharap sa pagsubok, at yung persecution. Ang isang Kristiyano ay makararanas talaga siya ng pag-uusig
dahil hindi naman talaga siya taga rito sa mundo. Ang mundong ito ay kakaiba sa atin bilang mga Kristiyano. Iba ang espiritu ng mundo at iba ang ino-offer dito sa atin, na kapag hindi natin sila sinundan o sinabayan, hindi natin tinanggap o inaalok ng mundo, ano sasabihin sa atin? Mga traditional, diba? Mga sinaunang tao, sasabihin ng liputan. Yung inyong Biblia, yan ay obsolete na. Hindi na yan nababagay sa panahon ngayon. Yung inyong Kristo ay hindi siya historically kapanipaniwala. Ang Kristiyano, masyadong judgmental, sabihin nila. Kasi they don't want us to tell them the Word of God. They don't want us to tell them about Jesus Christ, about salvation, about their sinfulness, na kapag sila nagpatuloy doon at hindi sila naging sa kanilang kasalanan, sila ay pupunta sa impyerno. They don't want the gospel. At dahil ayaw nila nun, i-persecute nila tayo. Lalaitin, mamap tayo mga Kristiyano. Kung paano si Jesus Christ ay inamak siya, nilait siya, tinuya siya ng mga kaaway niya, ganun din tayo mga Kristiyano, makararanas tayo ng ganun. So, sa ngayon, medyo komportable yung buhay natin bilang mga mananampalataya. Ano kaya kung noon, panahon ng mga apostol, pamumuhay natin, ay nakaranas tayo ng mga persecution? Mananatili kaya tayong Kristiyano? Kasi ang pagiging Kristiyano is it's a matter of life and death. When you say you are a Christian, ibig sabihin nun na ikaw ay martir. Sa panahon ng mga apostol, ibig sabihin nun handa kang mamatay alang-alang kay Kristo. Ngayon, ang pagiging Kristiyano ay pangalan na lang, brand na lang. Diba? Yung umattend lamang ng kaunti doon sa Bible study, ay Kristiyano rin yan. Christian na rin siya. Christian ka rin. Christian din ako. Diba? Nakiki-Christian lang siya. Pero yung term na Christian, nakakabit doon sa pangalan ni Kristo na siyang banal at makapangyarihang Diyos. So as Christians, bilang mga anak ng Diyos, bagaman nandun yung provision ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, ay kinakailangan pagdaanan din natin yung mga sufferings at yung mga pinagdaanan ni Jesus Christ. And of course, ang pinakamagandang pangako ng Diyos sa atin dito, yung kaluwalhatian na tatabasahin natin sa langit. Mga mananampalataya, gaya ng sabi ni Pablo sa atin, wala na pong obligasyon tayo sa hiling ng laman. Huwag na tayo magpaalipin kasi tayo po ay pinananahanan ng banal na spirito. At ang biyaya ng pinananahanan ng banal na spirito, ng isang taong pinananahanan ng banal na spirito, siya ay magiging mapagtagumpay sa kanyang buhay pananampalataya, at sapagkat siya ay inampun ng Panginoon, siya ay kinukup na ng Panginoon. At ang isa pang napakaganda dito ay tayo ay may tagapagmana. Kasi tagapagmana ni Kristo kung sa langit ng kaluwalhatian. So, nawa maging motivation po natin ito, maging encouragement po sa atin ito na tayo manatili pagpatuloy sa ating paglilingkod. At iwanan na unti-unti yung buhay nating dati. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ay manalangin. Purin ka Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin at puno ng puspos ng biyaya na magawa sa buhay namin upang kami po ay patuloy na mag-grow. Lord, we're not able to grow for ourselves, Panginoon, spiritually. Kaya lagi kami nakadepende po sa iyo. At tulungan mo po kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, na lagi po kami magdepende sa iyo
at makita namin ang aming sarili na walang magagawa maliban sa iyong grasya na tanging dapat namin asahan. Sa gabi po ito, patuloy namin pinasalamatan at pinananalan sa iyo po ang kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus.